Kamusta? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang advice or situation kung paano mo poprotektahan ang aura mo or ang energy mo. Ginawa ko itong reading na ito para sa mga taong nangangailangan lang ng reading na ito. General reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ano man ang edad mo or gender mo. Pwede kong mabanggit yung patungkol sa person mo pero ikaw na lang bahala magpalit. Timeless reading ito kaya kung napanood mo ito ngayon, ito yung tamang timing. Pinapakita sa tatlong mystical cards na ito na meron kang career o kaya negosyo or love na gusto mo ikaw yung mag-decide para sa sarili mo. Pero sadyang may mga taong nakikialam sa mga desisyon mo or ginagawa. Hindi to nagkataon kundi intensyon talaga nung mga taong nakapaligid sa iyo na i-distract ka. At nagde-demand na ibigay mo yung energy mo or oras sa kanila. At alam ng universe na itong mga distractions sa buhay mo ang kailangan niyang alisin. Pwedeng maapektuhan ka sa sitwasyon na ito. Pero merong malaking plano ang universe para sa iyo. Kaya magkakaroon ng changes or may mga taong aalisin sa buhay mo. Kasi sa future, base sa mga cards, may kailangan ka ng ma-achieve. Posible na itong kailangan mong ma-achieve ay kumaga nakalakihan mo na or nasimulan na ng family mo. Pwedeng talent ito or skills na kailangan mo ipagpatuloy. Sa laki ng pamilya nyo, ikaw yung bukod tanging nagmana. Itong now this na bato ang nagsasabi na kailangan mo nang mag-focus sa mga goals na gusto mong matupad sa buhay. Kasi magkakaroon na ng improvement ang buhay mo. Unti-unti mo nang aksyonan kung ano yung ambisyon mo or kung ano yung nagpapasaya sa iyo sa buhay. Itong manas naman ang nagsasabi na kahit may natatanggap ka or natatamasa na kasaganaan sa buhay mo, kakailanganin mo pa rin ang kapwa mo. Kasi isa rin ito sa magiging paraan para matupad yung mga minamanifest mo. Yung meron kang nakukuhang idea sa iba. At saka kakailanganin mo din yung mga bagong kakilala or kaibigan na magpoprotekta sa energy mo or sa mga sinisimulan mo or sinisimulan nyo. Ito naman yung iba pang words, kung ano yung may nakasulat lang, yun yung ipapakita ko sa inyo. Para magprotekta sa iyo at saka yung magkaroon ka pa ng iba't ibang kaalaman. At magamit mo yung pagiging creative. Na para malaman mo din sa sarili mo kung saang bagay ka pa bihasa. At saka nga pala guys, i-add ko lang na kahit na successful ka na, ingatan mo pa rin na hindi ka maging greedy, patuloy na maging humble. Hindi lang naman birthday or celebration ang nakaka-surprise. Meron din namang sitwasyon na ikakagulat mo, pwedeng sa pamana o kaya yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ay hindi pala totoo sa iyo or merong
news na darating sa'yo na magpapagalit sa iyo. Pwede pa tungkol sa money, para sa family mo. Paulit-ulit ito na sitwasyon na ikaw yung pinaka-main or pwedeng ikaw yung breadwinner. Kaya ikaw yung napapamanahan, napagkakatiwalaan. Pero dahil sa mabuting pagpapakita mo, masyado nang nagiging panatag ang iba na ikaw na yung inaasahan o kaya binubola ka. Kahit na meron ka matunugan na binubola ka lang o nagsisinungaling sa iyo, pero dahil nga sa matulungin ka, ito pa rin yung mananaig. Hindi mo rin alam sa sarili mo kung bakit hindi mo ito makontrol. Maybe dahil sa ikaw yung pinaka-inaasahan or alam mo na walang-wala yung taong lumalapit sa iyo. Pero syempre, anuman yung situation ng kapwa mo, protektahan mo pa rin yung energy mo at gusto mo. Magiging cycle nga talaga yung magaganap sa buhay mo, walang magiging changes. Ikakagalit mo lang, ikakabawas ng kita mo, or patuloy na panlilin lang. Walang ibang may control ng situation kundi ikaw. Alamin pa natin sa tarot cards kung ano pa yung dapat mong protektahan na energy or kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Three of Wands, Queen of Swords at the Devil. Pinapakita sa mga cards na nasa ibang lugar ka or ibang bansa. Kasi nagagamit mo ang skills mo at katalinuhan. Yun nga lang, hindi mo na poprotektahan yung energy mo kasi mas nangunguna yung damdamin mo. Kasi tingin mo, may hirapan kang i-control yung buhay mo at saka yung situation nyo, ng family mo or ng person mo. Masyado kang concern sa kita mo or sa trabaho. Pero itong pagiging mapagbigay mo ay magkakaroon na ng limitasyon. Pwedeng magsasabi ka dun sa person na mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Pero mag-aalibay pa rin itong kausap mo or person mo na makakayanang gawan ng paraan o kaya magdadrama. At saka, ikaw pa yung sisisihin ng person na ito sa mga sitwasyon na hindi ka naman obligado na gawin. Kasi pwede rin naman siyang gumawa ng paraan or kumilos or ang family nyo. Kasi pinoprotektahan mo na yung sarili mo sa mga taong alam mong nagpapababa ng energy mo. At ito na yung time na magkakaroon ka ng final na desisyon. At saka ito rin yung magandang timing kung gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo, sa karir mo, sa negosyo, or sa love life. Kasi pinapakita na meron na nakahandang opportunity para sa iyo kahit na merong distraction. Four of Pentacles, the Moon, Two of Pentacles. Meron ka ng pinoprotektahan dito. Pwede ang kita mo, career or negosyo, or kahit ang love. Pero susubukan pa rin ng kapwa mo, ng person mo or ng loved one na linlangin ka para makahiram ng financial or makapagbigay ka ng money. Lalo na't sa cards na ito ay pinapakita na binabalanse mo na yung oras mo para sa career, sa negosyo, sa love life, sa money, or sa mga pansarili mong kailangan. Kasi sa past, ang ilan sa inyo na pag-isip-isip mo na marami ka nang naibigay.
siguro naman ito na yung tamang timing na limitahan mo na yung para sa iyo at para sa maitutulong mo lang. Kasi napapansin ng ilan sa inyo, ano man ang gender mo, edad mo, or estado ng relasyon mo. Yung bang nararamdaman mo na yung edad mo. Or hindi mo nakikita yung pinatutunguhan ng kita mo. Kasi nagkaroon na ng bagong chapter yung buhay mo. Ilang beses ka na rin nabibigyan ng pagkakataon at itong panahon na ito ay ayaw mo nang sayangin. Kasi nakapag-decide na ang ilan sa inyo, anuman ang zodiac sign mo, na magstay na sa bansa natin or gawin na lang kung ano yung tingin mong gusto mo. At saka ang ilan sa inyo gagawa ka ng bagong move na hindi mo pa nagagawa kahit noon, na magkakaroon ng improvement or malaking tulong sa iyo. King of Swords at the High Priestess. Ito yung final cards mo. Itong dalawang cards na ito ay very powerful. Very powerful itong dalawang cards na ito. Na napag-iisip-isip mo na kung ano ba yung mga inilihim sa iyo or mga dapat mong malaman or maintindihan. Lalo na't hindi mo nakikita or hindi mo mismo narinig kung ano yung naganap sa situation or sa buhay ng person mo. Nakatatlong cards ka na nagagamit mo yung talas ng kutob mo para sa tamang kasagutan or inililihim sa iyo. Sa kalusugan naman, excellent ang kalusugan mo. May malakas kang pangangatawan. Kung magkasakit ka man, ubo at sipon. Pero may ilan na meron kang malubhang sakit, pero naaagapan mo naman ito. At ang ilan sa ipinapakitang zodiac signs sa mga cards na ito ay Libra, Cancer, Aquarius, Capricorn at Aries. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo mag-ingat sa pinagkakatiwalaan mo or pinagkakatiwalaan mo sa kita, lalo na kung ang ilan ay LDR, ang koneksyon o relasyon nyo. At para sa ilang single, yung painful experience mo sa nakaraan, ito yung magiging magandang experience mo na magagamit mo sa present. Kasi mararamdaman mo kung totoo yung taong kaharap mo or hindi. Alamin natin yung feelings mo lang dito sa next cards. Meron kang bukod tanging kaibigan na napagsasabihan ng problems mo. Ang ilan sa inyo best friend mo, pero may iba na nasasabi mo yung problems mo sa taong gusto mo. Marunong makisabay yung person mo sa mga hilig mo, kaibigan mo man siya or hindi. Sinusuportahan mo siya, sinusuportahan ka rin niya sa opinion mo or sa mga nagugustuhan. At ito yung nagiging daan para maprotektahan mo yung energy mo sa mga negative na nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Nababawasan paunti-unti yung kalungkutan na nararamdaman mo. At naibabalik mo na kung ano yung mga magandang nangyari sa'yo sa nakaraan, kung paano ka nakarating sa ganitong sitwasyon sa dami ng pinagdaanan mo. Inuulit-ulit dito sa card na ito na kung ano yung nangyari sa'yo sa nakaraan ang nagiging stepping stone mo para magtagumpay ka.
At ito nga ang nangyayari sa iyo paunti-unti sa present hanggang sa future. Mas nararamdaman mo na yung tagumpay sa buhay mo, kapayapaan, at saka yung magandang resulta sa mga minamanifest mo.